Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, mapapanood mo ang mabubuting tao na tumulong sa hayop. Umpisahan natin ang kwentuhan sa lalaking nakipagrambulan sa buwaya. Kitang-kita sa video na pinilit niyang inagaw sa panganang buwaya ang kanyang alagang aso. Ang lalaki sa video ay ang 74-year-old na si Richard Wilbanks. Pinapasyal niya ang kanyang aso nang bigla itong sinakmal ng buwaya. Shot out of the water like a missile and grabbed Gunner and was right back in the water with him. I didn't have time to think, which was probably a good thing. Dahil sa pakikipaglaban ni Richard, pinakawalan ng buwaya ang kanyang aso. Kung gaano kahigpit ang kagat ng buwaya, ganon din kahigpit ang kagat ni Richard sa kanyang yosi. Sa ngayon, ligtas na namumuhay ang kanyang 3-month-old na King Charles Spaniel na si Gunner. Dito sa next video, mapapanood mo ang pagtulong ng mga tao sa baby monkey na nasa loob ng sinapupunan ng patay na unggoy. Nasagasaan kasi ng kotse ang buntis na unggoy kaya ito binawian ng buhay. Agad na isinagawa ng mga rescuer ang cesarean operation sa patay na unggoy upang makuha nila ng buhay ang anak nito sa loob ng tiyan. Pagkalipas ng mabusising operasyon, ligtas nilang nakuha ang baby sa loob ng tiyan. Ito naman ang elepante na humingi ng tulong sa mga tao. Meron kasi itong malalim na tama ng bala sa ulo. Maaaring binaril ito ng hunter ngunit hindi napuruhan ang elepante. Dahil dyan, tinurukan ng pampatulog ang elepante upang kuhanin ang naiwang bala sa bungo nito. Makikita sa x-ray ang bala na na-stock sa bungo ng elepante. Nagtulungan ng mga doktor sa Zimbabwe upang kunin ang bala at linisin ang sugat nito. Pagkalipas ng 10 minuto, matagumpay na nakuha ng mga doktor ang bala sa noo ng elepante. Dito sa next video, may kilala mo si Charlie, ang aso na na-corner sa nasusunog na bahay. Natrap ang aso na si Charlie, kaya kailangan itong tumalon sa bintana. Roll him off. Oh, he's burnt up. Kitang-kita na nasusunog ang balat ng aso at umuusok pa nga ang katawan nito. Pagkatapos nilang ma-rescue si Charlie, pinagamot nila ang sugat nito sa veterinaryo. He's got a nasal thing for oxygen right now. Ito naman ang usa na natrap sa nagyayelong tubig. Hindi sila makalakad dahil masyadong madulas ang yelo. Kung walang tutulong sa kanila, maaari silang mamatay sa gutom at sa sobrang lamig. Oh, no! Dahil dyan, ang ibang tao ay tinutulak ang usa pabalik sa lupa. Pero sa ibang pambihirang pagkakataon, gumagamit sila ng helicopter. Ang malakas na hangin galing sa LSE ang siyang nagtutulak sa usa. Ito naman ang mama duck kasama ang kanyang mga anak. Wow, look at the ducks. Ma, look at the... Oh! Hey! It went down the drain! The ducks... What the f... Hey! Ma! Oh! This duck just lost its entire family! What the f... Nang dahil sa kapabayaan ni Mommy Duck, nahulog ang kanyang mga anak sa kanal. Mabuti na lang at may mga tao na pumasok sa loob ng kanal at kinuha isa-isa ang mga baby itik. Ito ang litrato ng lalaki na tinutulungang makatawid ang pamilya ng itik upang tumawid sa kalsada. Sa kasamaang palad, ito na pala ang kanyang huling araw. Ayon sa mga saksi, nabangga ng kotse ang 42-year-old na si Casey Rivera pagkatapos niyang ma-escort sa kalsada ang pamilya ng itik. Agad na namatay si Casey Rivera kaya maagang naulila sa ama ang kanyang 2 anak. Ito ang salaysay ng isa sa nakakita sa aksidente. He was right here, he walked in front of our car, we were still like saying good job and everyone was clapping. I didn't see the car actually hit him, all I remember is the sound and then him flying across the intersection. Dahil sa kabutihan na pinakita ni Casey, maraming tao ang nag-alay ng pasasalamat gaya ng bulaklak at rubber duck. Even though I didn't really know him at all, I could tell that he was a really amazing person. Dito sa next video, mapapanood mo ang pag-revive ng mga bumbero sa kawawang pusa. Na-rescue ang pusa na ito sa nasusunog na building, kaya ito nakalanghap ng maraming usok.
Ito naman ang pusa na mas malala ang kondisyon. Na-rescue din ito mula sa nasusunog na bahay kaya halos mamatay ang pusa sa kapal ng usok na pumasok sa kanyang katawan. Kitang-kita ang matinding pag-aalala ng kanyang amo. Itinapat nila ito sa tubo ng oxygen para mas lalong makahinga. Ilang beses ding minasahe ang dibdib nito na parang sinasagawa ang CPR. Nang gumanda na ang kondisyon ng pusa, ibinalik ito sa piling ng kanyang amo. Ito naman ang makapigil hiningang pag-rescue ng bata sa fox. Kinuha ng bata ang fox na na-stranded sa loob ng malalim na balon. Yun nga lang, ito naman ang nangyari. Ang mga coyote ay mabagsik na predator. Ngunit sa pagkakataon na to, makikita ang coyote na humihingi ng tulong. Mukha raw itong nanghihina kaya binigyan nila ito ng tubig. That is crazy. I can't believe this. Drink some water, bud. Ang lalaki na kumuha sa video ay si Ryan Taplin. Ayon sa kanya, hindi niya malilimutan ang pagkakataon na may coyote na lumapit sa kanya upang humingi ng tulong. Dude, I've never been this close to a coyote before. Dito sa next video, may kita ang batang oso na naipit sa loob ng puno. Tanging ulo lang ng oso ang nakadungaw sa butas. Gumamit ng chainsaw ang mga rescuer para makuha sa loob ang oso. Maaaring umakyat daw sa taas ang oso at nahulog ito sa pinakalooban ng puno. Dapat talagang i-rescue ang mga oso dahil sobrang cute ng mga baby bear. Sa lahat ng hayop na humihingi ng tulong, ito ang siguradong kukuha sa iyong atensyon. Ito kasi ang ibon na literal na nagsasalita. Dahil sa boses ng parrot na to, inakala ng UPS delivery driver na may taong nangangailangan ng tulong. Agad niyang tinawag ang kanyang misis upang kontakin ang mga pulis. Hi, my husband is a delivery driver. He just called me saying that one of the doors he just knocked on, there was somebody saying help me on the inside. We'll get someone to swing by and take a look at it. Pagdating ng pulis, nagulat sila nang malaman na isa palang parrot ang tumatawag ng tulong. Ito ang parrot na mahilig sa prank. Ito naman ang ibon na dumikit ang paa sa nagyayelong bakal. Maaaring mamatay ang ibon kung pababayaan niya itong nakadikit sa yelo. Dahil dyan, nagbuga ang rescuer ng mainit na hangin mula sa kanyang hininga. Nang natuyo na ang yelo, saka lang nakalaya ang ibon. Dito sa next video, pilit na pinapakawalan ng mga tao ang usa na naipit sa puno. Nahirapan ng mga rescuer na pakawalan ng usa dahil sa malaki ang puwet nito. Dahil dyan, naisipan nilang putulin ang puno. She's almost out. There we go. Ito naman ang aso na nasa peligro. Halos malunod na ang aso sa kakalangoy. Buti na lang at may isang lalaki na handang tumulong. Nagsuot siya ng life jacket at iniwan ng sariling birthday party para mag-rescue. Yup, umalis siya sa kanyang birthday party para tulungan ang aso. Kinuha niya ang aso sa gitna ng dagat habang mangiyak-ngiyak ang amo ng aso. Sobrang takot ang aso kaya nakagat pa siya nito sa kamay. Meron pa nga siyang natamong sugat sa noo. Ang bayani sa video ay si Gabe Castellano. Look at this. Yeah, she caught me there with her upper canines. Ouch. And her lower jaw hit me right square in the front teeth. Ito na ngayon ang aso na si Harper. Nakasuot ang aso ng boots bilang proteksyon sa kanyang injuries. Ito ang mensahe ng amo ni Harper sa tumulong sa aso. Thank you, Gabe, and I hope you're feeling better. I know it was an eventful birthday for you, so we're gonna have to make another celebration soon. Dito sa next video, may kita ang pag-rescue ng mga tao sa kabayo na lumubog sa Kumunoy. Okay, we got it. That's right on her bum. Good job. Mabuti na lang at may butihing mga tao ang handang tumulong para sa kawawang kabayo. Ayon sa mga rescuer, 5 oras nang na-stock ang kabayo sa putikan, pero gayunpaman, nakuha pa rin ito ang kumain ng damo. She wants to eat. Just keep eating. It's okay. Don't worry about nothing. We're gonna get you out.
Ginawa nila ang lahat para mahila ang kabayo gaya ng paghila nito gamit ang golf cart. She just wants to eat. She's so hungry. Matapos itong maiahon sa putikan, nagdiwang ang lahat sa muling pagkalaya ng kabayo. Ngayon, malaya na ang kabayo na kainin ang lahat ng damo dahil sa pagod. Bago pa tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Anika Kimlin Sadili. Hello rin kina Ate Kate at Kuya Terdy. What's up kay Brian James A. Agabaw. Shoutout kay Dwayne Arthur Katibog. Advance happy birthday kay Kyle Dave Manalo. Aaron Tanaka, Mami Mori, Mel, A. Saku at Kiyo. At kay Jayshel at Caleb Soriano. Ngayon, balik na tayo sa ating kwentuhan. Noong 2015, nakita ng mga beachgoers ang nakakaawang kalagayan ng pating na na-stranded sa dalampasigan. Napadpad ang predator sa lupa matapos itong habulin ang mga ibon. Buti na lang at to the rescue ang mga tao at muling naibalik sa dagat ang pating. Napakatulin kung lumipad ang mga kingfisher, kaya ito ang nangyari sa ibon na to matapos siyang bumangga sa puno ng saging. Mabuti na lang at may nagmalasakit para alisin ang tuka ng ibon sa puno. Hindi mo aakalain na singtalas pala ng ice pick ang kanilang tuka. Ang babae sa video ay maririnig na umiiyak matapos matumba sa kalsada ang kanyang aso. Para sa babae na maalam at pumanaw na ang kanyang aso. Mabuti na lang at may Samaritan na lumapit at sinubukang i-CPR ang aso. Maya-maya lang, himalang nabuhay ang aso dahil sa ginawa ng lalaki. Ang kobra na to ay na-stuck sa lambat at ilang araw nang hindi nakakainom ng tubig. Buti na lang at may lalaking naglakas loob para painumin sa bote ang kawawang kobra. Nang maging kampante na ang ahas sa tao, hindi na ito lumaban pa na nagbigay daan para tanggalin ang net sa kanyang katawan. Naispatan ng driver ang batang kabayo na tila ba humihingi sa kanya ng tulong. Yun pala, hindi makatawid ang kabayo dahil mataas ang bakod. Binuhat siya ng driver para makatawid ng kalsada. Dahil dyan, muling nakapiling ng batang kabayo ang kanyang ina. Natupok sa apoy ang hawla ng mga baboy at natrap ang mahigit 200 baboy. Pero dahil sa tulong ng mga bumbero, nailigtas ang mga baboy mula sa pagkasunog at hindi na tuluyang malitsyon ang mga biik. Ang leopard na to ay na-stuck ang ulo sa bakal na container at nananatili sa kalsada sa pag-asa na may tutulong sa kanya. Habang tinatanggal ng mga tao ang bakal, mapapansin mo na kalmado lang ang leopard na parang tiwala talaga siya na matutulungan siya ng mga tao. Ang mga batang unggoy na to ay nakakapit sa poste dahil pwede silang malunod sa baha. Buti na lang at may rescuer na lumapit para tulungan ang magkapatid na unggoy. Ngayon, nasa ligtas na pangangalaga na sila ng mga tao. Ito naman ang aso na tinulungan ng mga tao matapos nilang marinig ang malakas na ungol nito. Ginamitan pa siya ng makina para lang kunin sa tar pit. Matyagang nilinisan siya ng mga rescuer at tinanggal ang tar pit. Ngayon, malinis na ulit si Doggy at pwede na ulit maglaro sa labas. Nagtulong-tulong ang mga tao para buhusan ng tubig ang killer whale matapos itong ma-stranded sa dalampasigan. Kung hindi ito gagawin ng mga tao, maaaring mamatay ang killer whale sa loob lang ng 2 oras. Sa muling pagtaas ng tubig, muli ring nakabalik sa dagat ang killer whale. Ito naman ang batang oso na inabandona ng kanyang nanay matapos maipit ang ulo nito sa garapon. Dahil sa matinding takot sa tao, mas lalo pa itong umakyat sa taas ng puno. Buti na lang at hindi sumuko ang mga tao at matagumpay nilang natanggal ang garapon sa ulo. Ito naman ang pusa na tumigas ang buntot dala ng matinding snow. Buti na lang at to the rescue ang 2 babae na ito dahil pwedeng mamatay sa hypothermia ang pusa.
Ito naman ang agila na may malaking tipak ng yelo sa buntot kaya hindi nito makayang lumipad. Kung hindi makalilipad ang agila, baka atakihin siya ng mas malaking predator. Buti na lang at tinulungan siya ng mga tao at nilusaw ang yelo. Inabot ng 3 oras ang procedure. Ngayon, pwede na ulit siyang lumipad. Ang babae na ito ay sumugod sa malaking alon, hindi para lumangoy, kundi ang iligtas ang kanyang aso. Tinangay kasi ng malakas na alon si Doggy. Inabot pa siya ng 2 attempt bago niya na-rescue ang aso. Ito naman ang minalas na elepante matapos siyang mahulog sa butas at hindi na makaahon. Nagtulong-tulong ang mga tao sa lugar para lang isalba ang hayop. Sa huli, gamit ang makinarya, muli nilang napatayo ang elepante mula sa hukay. Sa next video, makikita ang isang pusa habang kinukuyog ng mga aso sa kalsada. Nakita ito ng driver ng kotse at binugaw paalis sa mga aso. Lumapit ang pulis sa nasusunog na kotse at napag-alaman niya na may aso pala ito sa loob. Binasag nila ang salamin at saka hinila palabas ang aso upang makasagap ng hangin. Kung hindi dahil sa mabuting pulis, baka ito na ang naging katapusan ng aso. Ang batang pating naman na ito ay natrap sa fishing net ng mangingisda. Buti na lang at nandito ang 2 babae para alisin ang lubid sa bibig ng kawawang pating. Ang cute na kuting naman na to ay naipit ang ulo sa bakal na puno ng kalawang. Mabuti na lang at may mabuting tao na handang tumulong para sa kawawang pusa. Nang dahil sa nakatumbang puno, kamuntikan ng maagos ng baha ang kawawang donkey. Ito ang tamang oras para tulungan ng mga tao ang donkey bago pa siya tuluyang anurin ng matinding baha. Ang aso na to ay minalas matapos magulungan ng kotse ang kanyang paa. Ayon sa mga doktor, wala nang pag-asa para isalba ang kanyang namamagang binti. Dahil dyan, minabuting i-amputate ng veterinaryo ang kanyang binti bago pa ito lumala sa impeksyon. Hindi alam ng mga tao kung bakit bigla na lang lumangoy sa gitna ng dagat ang 2 elepante na to, pero sigurado ang mga tao na maaaring mamatay sa pagkalunod ito kung hindi tutulungan. Gamit ang lubid, hinila ng bangka ang 2 elepante pabalik ng dalampasigan. Ang baby fox naman na to ay naipit ang ulo sa lata ng dog food. Mabuti na lang at narinig ng tao ang kanyang ungol at agad itong tinulungan. Panuurin kung paano inanod ng lumaragas ang baha ang kawawang aso. Buti na lang at may malasakit ang pulis na to para sagipin ang aso. Pagkakuha sa aso, hindi dito natapos ang rescue dahil sinubukan naman nila itong i-resuscitate. Ang aso naman na to ay hindi nagtawag ng rescue pero ang mga tao ay handa pa ring tumulong para sa mga kawawang hayop na naipit sa matinding baha. Ang mga kabayo na to ay ilang oras nang nakababad sa malamig na ilog bago pa sila marinig ng mga rescuer. Mabuti na lang at may makinarya ang mga rescuer para hilain isa-isa ang mga kabayo. Binalik ng babae na to ang baby koala sa nanay matapos itong mahulog sa sanga. Agad naman itong kinuha ng mami koala. Delikado ang makainkwentro ng mountain lion pero sa kaso na to, sinubukan ng lalaki sa video na pakawalan ng leon mula sa kadena. Ayon sa kumuha ng video, hindi niya hahayaan na mamatay sa gutom ang kawawang mountain lion. Nakita ng mga tao ang squirrel na hindi na makabangon matapos nitong mabuhol sa lambat. Inabot pa sila ng 1 oras para mabusisi nilang tanggalin ang nakabuhol sa katawan ng squirrel. Pagkatapos noon, muling nagbalik ang squirrel upang magpasalamat sa mga taong tumulong sa kanya. Delikado talaga sa mga hayop ang lambat at ito ang parehong nangyari sa bagong silang na dolphin.
Kinuha ng diver sa dagat ang kawawang hayop para tanggalin ang net na pumulupot dito. Pagkatapos noon, masayang nakabalik sa dagat ang dolphin. Para sa last video, ito ang lalaki na sinagip ang nalulunod na baka mula sa baha. Kundi dahil sa lalaki na to, maagang na maalam na sana ang baka. Ito ang part 2 ng ating shoutout portion. Hello kay Jenny Alo Pataguan. Hello rin kay John Lloyd Relioso. What's up kay Lance Kiel Aquino. Shoutout kay Marian Veronas, Marjan Kaminan, at kay Prince Nel Q. Sibug. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa usa na na-stuck sa putikan. Siguradong kaaawaan mo ang sinapit ng baby deer dito sa putikan. Ito ay seryosong sitwasyon para sa usa dahil maaari siyang mamatay rito. Buti na lang, to the rescue ang isang truck operator at agaran niyang inoperate ang excavator. Mabusisi at maingat niyang nahukay ang baby deer na para bang gamay na niya ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Run, baby, run! Sa tulong din ng truck operator na isalba ng mga tao ang buhay ng kawawang oso matapos mahulog sa isang dike. Marami ng beses na tumulong ang mga tao sa hayop. Kung minsan, ang mga hayop pa mismo ang nalapit sa tao para humingi ng tulong. Gaya na lang ng matutunghayan mo sa next video. Makikita ang whale shark na may fishing net na nakapulupot sa kanyang katawan. Imposibleng matanggal ito ng whale shark dahil wala namang kamay ang mga hayop na to. Dito na lumapit ang whale shark sa isang bangka na para bang nakikiusap kung pwede bang tanggalin ang tali. Agad namang umaksyon ng mga tao sa bangka at maingat na tinanggal ang fishing net. Pagkatapos tulungan, saka ito lumangoy palayo sa mga tao. Nagpagaspas pa ng buntot na para bang nagpapaalam at nagpapasalamat sa tumulong sa kanya. Dito sa next video, isang nurse shark naman ang nanghingi ng tulong. Lumapit ang pating sa diving instructor at makikita ang 12-inch na kutsilyong nakatarak sa katawan nito. Mababasa mo sa body language ng pating na para bang humihingi ito ng tulong na tanggalin ang kutsilyong nakabaon sa kanya. Maraming netizens ang naawa sa pating dahil mga tao lang ang suspect sa ganitong krimen. Imposible naman na kapwa pating ang gumawa nito sa kanya. Buti na lang at nagawa ng diver na tanggalin ang kutsilyo sa ulo ng pating. Ayon sa kumuha ng video, bumabalik ang pating sa eksaktong lugar kada umaga. Maaaring ito raw ang paraan ng isda para magpasalamat sa taong tumulong sa kanya. Napakadelikado ng dagat para sa mga non-aquatic animals dahil sa peligro ng pagkalunod. Kaya naman maraming wild animals ang napipilitang lumapit sa mga tao para humingi ng saklolo. Gaya ng squirrel sa video na lumapit sa mga tao para makiangkas sa bangka. Kapansin-pansin sa squirrel na para bang desperado itong makasakay sa bangka at hindi siya natatakot sa masamang pwedeng gawin sa kanya ng tao. Kahit basa at nangangatog sa sobrang lamig, ang cute pa rin ng mga squirrel. Nang makarating sa pangpang, dali-dali itong tumapak sa lupa. Kumakaway-kaway pa ang buntot na para bang nagpapaalam. Kung ang akala mo na ang mababagsik na hayop gaya ng coyote ay hindi nangangailangan ng tulong, nagkakamali ka. Sa video, makikita ang coyote na lumapit sa tao na para bang nanlilimos ng pagkain. Kung titingnan ang mukha ng coyote, meron itong malubhang sugat sa kanyang ulo. Mailap sa tao ang mga coyote, ngunit mag-isa na lamang siya sa buhay matapos siyang iwan ng kanyang grupo. Mahina rin ang katawan niya dahil sa injury na natamo. Nakita ng coyote na mabait ang tao na kanyang nakasalubong at pwede niya itong pagkatiwalaan. Nakakatuwang isipin na maski ang delikadong hayop ay nagiging maamo kapag alam nila na hindi sila sasaktan ng mga tao. Maraming higante at malalakas na nilalang sa dagat kaya nakakatuwang isipin na maski sila ay nangangailangan ng tulong. May kita sa video ang paglapit ng sperm whale sa grupo ng mga diver para ipatanggal ang fishing hook na na-stuck sa bunganga ng whale. Nakanganga ang balyena na parang signal na gusto niyang ipatanggal ang fishing hook. Para din silang tao na bumisita sa dentista para ikonsulta ang kumikirot sa kanilang bibig.
Pagkatapos matanggal ng hook, napakaamo ng balyena at hinayaan niya ang diver na himasin ang kanyang ulo na parang mabait na aso. O ito pa, isa pang hayop sa dagat na kusang lumapit para humingi ng tulong. Baka sa mukha ng pagong na gusto niyang ipatanggal ang kuhol na kumapit sa kanyang likod. Yung shell na yan ang gusto niya ipatanggal. Mabuti na lang at naintindihan ng tao ang nais niyang iparating. Nakakatawang isipin na maski ang mga sea turtle ay natutong magtiwala sa tao upang tulungan sila sa kanilang problema. May kitang umiiling pa ang pagong na para bang nagpapasalamat sa taong tumulong. Minsan ang tiwala ay pinagtitibay ng panahon. Ang lalaking kumuha ng video ay nakipagkaibigan sa isang fox at palagi niya itong pinapakain sa loob ng isang taon. Isang araw, hindi kinain ng fox ang pagkain. Sa halip, kinagat lang ito at nagsignal sa tao na sundan siya. Malinaw na merong plano ang fox at mapapansin pa na pahintu-hintu ito para siguraduhin sinusundan siya ng kaibigan niyang tao. Doon lang napag-alaman na ang fox ay bagong silang at nais niyang ipakilala ang kanyang mga anak sa kanyang kaibigan na may hawak na kamera. Ginawa ito ng fox para tulungan siya ng tao na pakainin ang kanyang mga anak. Ang ipakilala at ipahawak sa tao ang kanilang anak ay ang ultimate sign na may tiwala sa iyo ang hayop. Ang fox na to ay masyadong independent at walang planong humingi ng tulong at sa halip gusto pala niyang kunin ang pagkain ng mangingisda. Nakakamangha na hindi tumakbo ang fox nang dumating ang may-ari. Sa halip, matyaga itong naghintay sa tabi ng tao. Natuto rin itong lumapit at kumuha ng pagkain mula sa kamay ng tao. Natutong humingi ng pagkain ang mga fox dahil sa tuwing winter season, madalas silang makaranas ng matinding gutom. Mahirap kasi makahuli ng daga kapag balot sa yelo ang lupa. Kung ang kanina ay fox na kumain ng quality meat, eto naman ang isang fox na paborito ang sausage. Hindi pwedeng mamili sa pagkain ang fox dahil pwede silang mamatay sa gutom, kundi lang dahil sa mga taong willing tumulong. Kung minsan, nakakahuli ang mangingisda ng mas malaki pa sa kanilang inaasahan. Gaya ng 3 magkapatid na oso na tumawid sa ilog na nahuli ng mga mangingisda. Nahiwalay ang mga bear cubs sa kanilang nanay matapos silang anurin at tangayin sa malayong parte ng ilog. Buti na lang at once again, to the rescue ang mga tao. Ligtas namang naibalik sa pangpang ang magkapatid. Ang sea eagle naman na to ay lumapit sa tao dahil sa malubhang karamdaman, hindi ito makalipad. Sa sobrang sama ng pakiramdam ng ibon, kahit ang isdang ibinibigay ng tao ay ayaw niyang kainin. Pagkatapos ng 1 buwan na pangangalaga ng veterinaryo, bumuti ang lagay ng agila at muling bumalik ang gana sa pagkain. Pumapayag pa nga itong himasin ng tao. Sa mga hindi nakakaalam, ang tuka at ang kanilang kuko ay may talas na kayang sumira ng bulletproof vest. Ito ang dahilan kung bakit kailangan pa nilang magsuot ng proteksyon sa kanilang braso. Mapapanood sa video kung gaano kaingat ang agila na hindi masaktan ang taong humahawak sa kanya. Ito marahil ang paraan niya para magpasalamat. Maraming tao ang handa magbuwis ng buhay para sa mga hayop. Gaya ng lalaki sa video na sumuong sa nagyayelong tubig para sagipin ang na-stranded na aso. Isa itong patunay sa likas na kabutihan nating mga tao. Ang mga aso kung minsan ay walang maaasahan at kumakapit sila sa atin para mabuhay. Mabuti na lang at nagbunga ang paghingi nila ng tulong at ang aso ngayon ay ligtas sa bingit ng kamatayan. Ang isa namang to ay nakaligtas sa bingit ng kamatayan matapos siyang iligtas ng mga rescuer. Ilang beses humingi ng tulong ang aso bago pa ito masagip sa nagyayelong ilog. Sa sobrang tagal na niyang nakababad sa tubig, nahirapan na siyang igalaw ang kanyang binti at hirap sa paghinga dulot ng hypothermia. Dahil sa malasakit ng mga tao, naging happy ending ang storya ng aso na si Charlie, the Labrador Retriever. Inalagaan si Charlie hanggang sa makarecover at binagyan ng bagong pamilya na kukup-kup sa kanya. Gayunpaman, nananatili si Charlie bilang mabait na aso at mapag-alaga sa kanyang mga amo. Masaya rin si Charlie sa tuwing binibisita siya ng mga taong tumulong sa kanya. Last sa ating amazing videos ay ang kambing na na-stuck sa kable ng kuryente.
Naging palaisipan sa mga netizens kung paano umabot sa ganitong sitwasyon ang kambing. Mabuti na lang at to the rescue muli ang mga tao para ibaba ang kawawang kambing. Sumubok ng maraming paraan ang mga rescuer para ibaba ang hayop. Sa huli, hinila ang paa ng kambing at dinala ito sa malapit sa lupa. Hindi alam ng mga witness kung paano ito nagsimula at hindi rin makwento ng kambing ang kanyang panig. Ang importante, ligtas sa mga kambing dahil sa tulungan ng mga tao. Willing ka rin bang tumulong sa mga hayop sa oras ng kanilang pangangailangan? Paano kung ang nangangailangan ay isang mabangis na hayop? O hindi naman kaya ay cobra? Tutulungan mo pa rin ba? I-comment mo na yan sa baba ng video para mabasa namin. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!